May mga pagkakataon na ang pagtulong na akala natin ay kabutihan ay nagiging pagsuway pala sa kalooban ng Diyos. May mga taong mas lalong nalulugmok dahil may patuloy na umaalalay sa maling landas na kanilang tinatahak. Hindi lahat ng tinutulungan ay pinagpapala at hindi lahat ng inaawaan ay inililigtas ng Diyos. Sa unang 3 segundo pa lamang ng video na ito, ay gusto kitang gisingin sa isang katotohanang bihirang ituro sa pulpito. Ang Biblia ay hindi lamang aklat ng awa, kundi aklat din ng karunungan at babala. May malinaw na paalala ang Diyos tungkol sa mga taong hindi dapat palaging tinutulungan sapagkat ang tulong ay nagiging kasangkapan ng kasalanan. Maraming Pilipino ang nasanay sa kulturang awa at pakikisama kahit kapalit nito ay ang sariling kapayapaan at pananampalataya. Ngunit ang tanong ay ito pa ba ay tunay na pagmamahal o tahimik na pagtalikod sa katotohanan ng Diyos? Sa kalagitnaan ng ating pagninilay, nais mo nakitang anyayahan sa isang mahalagang hakbang. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin ang nilalaman ng Biblia sa wikang Tagalog. Ang simpleng pagsuporta mo ay paraan upang mas maraming kaluluwa ang makarinig ng salita ng Diyos. At sama-sama nating palalalimin ang ating pagkaunawa sa kanyang mga babala at pangako. Hindi lahat ng pagtulong ay utos ng Diyos at hindi lahat ng pagtanggi ay kasalanan. May mga taong ginagamit ang kabaitan ng iba upang ipagpatuloy ang kanilang kasamaan. May mga sitwasyong ang pagtigil sa pagtulong ang mismong paraan ng Diyos upang sila ay matauhan. Ito ang katotohanang masakit pakinggan, ngunit kailangang marinig ng bawat mananampalataya. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang 10 uri ng mga taong malinaw na binabalaan ng Biblia. Mga taong kapag patuloy mong tinulungan, ay maaari kang madamay sa kanilang kapahamakan espiritual. Hindi ito mensahe ng galit, kundi mensahe ng karunungan at banal na pag-iingat. Manatili ka hanggang dulo dahil maaaring ang babalang ito ay para sa iyo o sa taong pinakamalapit sa iyong puso. Number 1. Ang taong ayaw magsisi kahit paulit-ulit ng pinapaalalahanan. Ang unang uri ng taong binabalaan ng Diyos ay ang taong ayaw magsisi. Kahit malinaw na ang katotohanan ay naipahayag na sa kanya. Hindi siya mangmang, kundi sadyang matigas ang puso at pinipiling ipagpatuloy ang maling gawain. Paulit-ulit na siyang tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng salita at payo ng iba. Ngunit sa halip na magbago, ay lalo pa niyang ipinagmamalaki ang kanyang kasalanan. Sa Biblia ay malinaw na ang pagsisisi ay susi sa kapatawaran at pagbabago ng buhay. Kapag ang isang tao ay tumatanggi sa pagsisisi, ay tinatanggihan din niya ang biyaya ng Diyos. Ang pagtulong sa ganitong uri ng tao ng walang hangganan ay nagiging pagsuporta sa kanyang pagsuway. Hindi ito awa kundi pakikiisa sa kasalanang ayaw niyang talikuran. Maraming Pilipino ang nadadala ng awa, lalo na kapag kamag-anak o kaibigan ang nasasangkot. Ngunit hindi lahat ng luha ay tanda ng tunay na pagsisisi at hindi lahat ng pangako ay may kasamang pagbabago. May mga taong humihingi ng tulong hindi para magbago, kundi para makaiwas sa bunga ng kanilang kasalanan. Dito nagiging mapanganib ang pagtulong na walang gabay ng karunungan ng Diyos. May mga pagkakataon na ang pinakamabuting tulong ay ang pagtigil muna sa pagtulong. Ito ang paraan ng Diyos upang maramdaman ng tao ang bigat ng kanyang mga desisyon. Kapag palaging may sumasalo sa kanyang pagkakamali, ay hindi siya natutong managot. At kapag walang pananagutan, ay walang tunay na pagbabago. Ang Diyos ay mahabagin, ngunit siya rin ay banal at makatarungan. Hindi niya kailanman pinahihintulutan ang kasalanan sa ngalan ng pagmamahal. Kung ang isang tao ay patuloy na tumatanggi sa pagsisisi, ay malinaw ang babala ng Biblia. Mag-ingat ka sa pagtulong dahil baka sa halip na iligtas mo siya, ay inilalayo mo pa siya sa Diyos. Number 2. Ang taong ayaw magbanat ng buto at umaasa lamang sa iba. Ang ikalawang uri ng taong binabalaan ng Diyos ay ang taong sadyang ayaw magtrabaho kahit may kakayahan naman. Hindi siya may sakit at hindi rin pinigilan ng pagkakataon, kundi pinili lamang ang katamaran. Umaasa siya sa tulong ng iba habang inuuna ang aliw at kaginhawaan. Sa mata ng Diyos ang ganitong asal ay hindi kahinaan kundi kawalan ng pananagutan. Malinaw sa Biblia na ang paggawa ay bahagi ng disiplina at kalooban ng Diyos para sa tao. Ang taong ayaw magtrabaho ay hindi lamang pabigat sa kapwa,
kundi sumusuway sa kaayusang itinakda ng may lalang. Ang tulong na walang hangganan sa ganitong uri ng tao ay nagtuturo ng maling aral. Sa halip na magsikap, ay lalo siyang natututong umasa. Sa kulturang Pilipino, laganap ang pagtulong, lalo na sa mga kamag-anak. Ngunit may hangganan ng tunay na malasakit kapag ang tinutulungan ay ayaw tulungan ang sarili. May mga taong sanay na sanay humingi, ngunit hindi marunong magpasalamat sa pamamagitan ng pagsisikap. Ang ganitong ugali ay unti-unting sumisira sa relasyon at pananampalataya. Kapag patuloy mong sinasalo ang responsibilidad ng isang tamad, ay ninanakawan mo siya ng pagkakataong magbago. Hindi niya mararanasan ang bunga ng kanyang katamaran dahil laging may sasalo. Ang disiplina ay isang anyo ng pagmamahal na madalas hindi nauunawaan. Minsan ang pagtanggi ay mas makapangyarihan kaysa pagbibigay. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at kakayahan sa bawat tao, ngunit inaasahan niya na ito ay gagamitin at hindi sasayangin. Kung patuloy mong tinutulungan ang taong ayaw magbanat ng buto, ay maaring taliwas ito sa kalooban ng Diyos. Ang karunungang biblikal ay nagtuturo na ang tunay na tulong ay humahantong sa paglago, hindi sa katamaran. Number 3. Ang taong patuloy na gumagawa ng kasamaan at hindi natututo. Ang ikatlong uri ng taong binabalaan ng Diyos ay ang taong paulit-ulit na gumagawa ng kasamaan kahit malinaw na sa kanya ang tama at mali. Hindi ito bunga ng kamangmangan, kundi resulta ng sadyang pagpili sa kasalanan. Alam niya ang kahihinatnan, ngunit mas pinipili niya ang pansamantalang sarap kaysa sa tamang landas. Sa mata ng Diyos ang ganitong puso ay unti-unting nagiging manhid sa katotohanan. Maraming beses nang nagsalita ang Diyos sa kanyang konsensya at sa pamamagitan ng ibang tao, may mga babalang dumating sa anyo ng problema, kahihiyan at pagkawala. Ngunit sa halip na magsuri ng sarili, ay isinisisi niya ang lahat sa kapalaran o sa ibang tao. Ito ang ugaling hindi tinuturuan kundi pinapatigas ng paulit-ulit na kasamaan. Ayon sa karunungang biblikal, ang taong ayaw matuto ay inilalagay ang sarili sa panganib. Kapag ang kasalanan ay paulit-ulit ginagawa, ay nagiging normal ito sa kanyang paningin. Ang mali ay nagmumukhang tama, at ang tama ay nagmumukhang hadlang. Dito nagsisimulang mawala ang takot sa Diyos at ang hiya sa kapwa. Sa maraming pamilyang Pilipino, may isang taong laging sentro ng gulo at sakit ng ulo. Paulit-ulit siyang inililigtas mula sa utang, bisyo o problema sa batas. Ngunit sa bawat pagsalo, ay lalo siyang nagiging kampante sa kanyang masamang gawain. Ang tulong na walang hangganan ay nagiging pahintulot sa patuloy na kasamaan. May mga pagkakataon na ang Diyos ay sadyang humihinto sa paghadlang sa kaparusahan. Hindi dahil wala siyang awa, kundi dahil nais niyang matuto ang tao sa bigat ng bunga. Ang sakit ay nagiging instrumento ng paggising kapag ang salita ay hindi na epektibo. Kapag palagi mong sinasalag ang kaparusahan, ay tinatanggal mo ang aral na nais ituro ng Diyos. Ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag at hindi sunod-sunuran sa emosyon. May tapang itong huminto at magsabi ng sapat na. Kung ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng kasamaan at ayaw matuto, ay malinaw ang babala ng Biblia. Mag-ingat sa pagtulong dahil baka sa halip na ilapit mo siya sa Diyos, ay lalo mo siyang inilalayo sa daan ng pagbabago. Number 4. Ang taong mapanghamak at walang paggalang sa payo. Ang ikaapat na uri ng taong binabalaan ng Diyos ay ang taong ayaw makinig at minamaliit ang payo ng iba kahit malinaw na ito ay para sa kanyang ikabubuti. Sa halip na magpakumbaba, ay inuuna niya ang sariling karanasan at opinyon na para bang siya lamang ang may alam sa buhay. Para sa kanya ay palaging siya ang tama at ang sino mang sumasalungat ay kaaway o walang saysay. Ang ganitong puso ay unti-unting nagsasara sa katotohanan at lumalayo sa karunungan ng Diyos. Ayon sa karunungang biblikal, ang taong mapanghamak ay naglalakad patungo sa sariling kapahamakan. Kapag ang payo ay tinatrato bilang pag-atake sa ego, ay nawawala ang pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Ang Diyos ay madalas gumamit ng magulang, kaibigan o kahit karaniwang tao upang magbigay babala at direksyon. Ngunit kapag ang tainga ay sarado at ang puso ay puno ng yabang, ang tinig ng Diyos ay hindi maririnig. Maraming Pilipino ang nahihirapang tumanggap ng payo, lalo na kapag ito ay sumasalungat sa kanilang pride at nakasanayan. Ang kultura ng hiya at pagmamalaki ay nagiging dahilan upang tanggihan ang katotohanan. May mga taong humihingi ng tulong
Ngunit kapag binigyan ng payo ay nagagalit at nagtatampo. Gusto nila ng tulong na pabor sa kanila. Ngunit ayaw nila ng payong magtutuwid ng kanilang landas. Ang patuloy na pagtulong sa taong mapanghamak ay nagiging tahimik na pagpayag sa maling ugali. Sa halip na magpasalamat, ay nagrereklamo pa siya kapag hindi nasunod ang kanyang gusto. Unti-unti niyang natututunan na ang mundo ay dapat umikot sa kanya. Ang ganitong pag-iisip ay hindi nagbabago sa pamamagitan ng awa, kundi sa pamamagitan ng matinding paggising. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa mapagpakumbaba at humahadlang sa landas ng mayayabang. Hindi niya ipinagkakaloob ang kanyang gabay sa pusong ayaw tumanggap ng katotohanan. Kung ang isang tao ay patuloy na humahamak sa payo at pagtutuwid, ay malinaw ang babala ng Biblia. Mag-ingat sa pagtulong dahil baka sa halip na ilapit mo siya sa karunungan, ay lalo mo siyang pinatatatag sa kanyang kayabangan. Number 5, ang taong mapagkunwari at gumagamit ng pananampalataya. Ang ikalimang uri ng taong binabala ng Diyos ay ang taong ginagamit ang pananampalataya bilang maskara. Sa panlabas ay banal ang anyo, ngunit sa lihim ay taliwas ang pamumuhay. Marunong siyang magsalita ng mga salita tungkol sa Diyos, ngunit hindi ito makikita sa kanyang gawa. Ang ganitong uri ng tao ay mapanganib, sapagkat nililinlang niya hindi lamang ang iba, kundi pati ang sarili. Ayon sa karunungang biblikal, ang Diyos ay tumitingin sa puso at hindi sa panlabas na anyo. Hindi siya nalulugod sa mga panalangin at gawaing panrelihiyon na walang kalakip na pagbabago. Kapag ang pananampalataya ay ginawang kasangkapan para sa pansariling interes, ay nawawala ang kabanalan nito. Ang pagtulong sa ganitong tao ng walang pag-iingat ay nagiging suporta sa kanyang pagkukunwari. Sa konteksto ng kulturang Pilipino, may mga taong ginagamit ang relihiyon upang makakuha ng simpatya at tiwala. Madali silang tulungan dahil tila sila ay malapit sa Diyos sa paningin ng marami. Ngunit sa likod nito ay may mga gawaing hindi naayon sa aral na kanilang ipinapahayag. Dito nagiging mahalaga ang espiritual na discernment at hindi lamang emosyon. Ang patuloy na pagtulong sa mapagkunwari ay nagbibigay lakas sa maling imahe na kanyang binubuo. Habang tinatanggap niya ang tulong, ay lalo niyang pinapanatili ang dobleng pamumuhay. Hindi niya nararamdaman ang pangangailangan ng tunay na pagbabago dahil napapaboran pa rin siya. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging hadlang sa kanyang espiritual na paggising. Ang Diyos ay banal at hindi maaring lokohin. Darating ang araw na ang bawat puso ay mahahayag sa liwanag ng kanyang katotohanan. Kung ang isang tao ay patuloy na gumagamit ng pananampalataya para sa pansariling kapakinabangan, ay malinaw ang babala ng Biblia. Mag-ingat sa pagtulong dahil baka sa halip na maglingkod ka sa Diyos, ay ikaw ay nagiging kasangkapan ng pagkukunwari. Number 6, ang taong mahilig manglamang sa kapwa. Ang ika-6 na uri ng taong binabalaan ng Diyos ay ang taong palaging naghahanap ng paraan upang manglamang sa kapwa at makuha ang gusto niya sa hindi makatarungang paraan. Ginagamit niya ang talino, pananalita o sitwasyon upang makamit ang pansariling pakinabang kahit may nasasaktan o naaagrabyado. Hindi siya kontento sa sapat at laging naghahangad ng mas higit kaysa sa nararapat kahit pa ang kapwa ay maghirap. Sa ganitong ugali, unti-unting nawawala ang takot sa Diyos at ang respeto sa kapwa, at ang konsensya ay nagiging bulag sa mali. Ayon sa karunungang biblikal, ang pandaraya at panlalamang ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos at nagdudulot ng kapahamakan sa mismong gumagawa nito. Ang kayamanang nakuha sa maling paraan ay walang tunay na kapayapaan at madalas ay nagdadala ng sumpa sa buhay. Kapag ang isang tao ay sanay manglamang, nawawala sa kanya ang pakiramdam ng pananagutan at katuwiran. Kapag ang konsensya ay tuluyang nawala, ang kasamaan ay nagiging normal at tila karapat-dapat na gawin. Sa lipunang Pilipino, may mga taong kilala sa galing nilang magpaawa at magpakitang tao upang makalamang. Ginagamit nila ang relasyon, utang na loob, at tiwala ng kapwa upang makuha ang gusto nila nang hindi iniisip ang tama. Madaling mahulog sa bitag ang mga mabubuti at maawain, at sa bawat pagtulong ay unti-unting nauutal ang hustisya. Dito nagiging malinaw kung paanong ang kabaitan at tiwala ay nagagamit sa maling paraan para sa pansariling kapakinabangan. Ang patuloy na pagtulong sa taong mapanlamang ay parang pagbibigay ng armas sa magnanakaw upang lalo siyang maglakas loob.
Sa halip na tumigil, lalo lamang siyang nagiging tuso at matapang at natututo na walang masamang mangyayari sa kanya dahil laging may sasalo. Ang tulong na walang hangganan ay nagiging pahintulot sa patuloy na panlalamang at sa huli, ikaw ang nagiging kasangkapan sa kanyang kasamaan. Kung hindi mapapansin, ang mabuting layunin ay nauuwi sa pagkasira ng iyong sariling kapayapaan at pananampalataya. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan, katotohanan at kabutihan. Hindi niya pinagpapala ang taong yumayaman sa kapinsalaan ng iba o ginagamit ang kabaitan ng kapwa para sa sariling kapakinabangan. Kung ang isang tao ay patuloy na nanlalamang at nananamantala sa iba, malinaw ang babala ng Biblia at ang paglapit sa Kanya ay nagiging delikado sa iyong espiritual na buhay. Mag-ingat sa pagtulong dahil baka sa halip na magpakita ka ng kabutihan at pagmamahal, ikaw ay nagiging kasangkapan sa pagpapatibay ng kanyang kasalanan at panlalamang. Number 7. Ang taong madaling makiusap at hindi marunong magpahalaga. Ang ikapitong uri ng taong binabalaan ng Diyos ay ang taong laging humihingi, ngunit hindi marunong magpasalamat o magpahalaga sa tulong na natatanggap. Para sa kanya ang kabutihan ng iba ay parang utang na palaging babayaran, ngunit hindi niya ito iniisip bilang biyaya. Madali siyang lapitan at anyayahan sa pakikipag-ugnayan, ngunit hindi niya pinapahalagahan ang oras, sakripisyo at kabutihang ibinibigay ng iba. Ang ganitong ugali ay unti-unting nagpapakapal ng puso at nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon at tiwala. Ayon sa karunungang biblikal, ang taong hindi marunong magpasalamat ay tila nagtatapon ng biyaya ng Diyos at hindi nauunawaan ang halaga nito. Kapag patuloy siyang humihingi ng walang pagpapahalaga, unti-unti niyang nasasanay ang iba na palaging tumutulong ngunit hindi nagtataguyod ng respeto. Ang tulong na ibinibigay nang walang limitasyon sa ganitong tao ay nagiging dahilan upang lalo siyang maging makasarili at mapagsamantalang humingi. Sa ganitong sitwasyon, ang awa at kabutihan ay nauuwi sa kasiraan ng sariling kapayapaan at pag-unlad ng iba. Sa kulturang Pilipino, madalas nating nakikita ang ganitong uri sa mga kamag-anak, kaibigan o katrabaho na laging humihingi ng pabor ngunit hindi nagbibigay ng pasasalamat. Madalas silang lapitan dahil sa simpatiya, ngunit hindi nila naiintindihan ang kahalagahan ng reciprocity at respeto sa sakripisyo ng kapwa. Ang paulit-ulit na pagtanggap ng tulong ng walang pagpapahalaga ay nagiging ugali at nagtatanggal ng pananagutan. Ito ay babala para sa lahat na ang simpleng kabaitan ay hindi dapat gawing daan para sa pagsasamantala. Ang patuloy na pagtulong sa taong hindi marunong magpahalaga ay nagiging pagkakaabuso sa iyong kabutihan. Sa halip na magturo ng disiplina at respeto, lalo lamang siyang nasasanay na maging makasarili. Kung hindi kikilos ng maaga, ang kabutihang ipinapakita mo ay nauuwi sa pagpapalakas ng kanyang maling gawi. Dito makikita kung paanong ang sobra-sobrang awa at pagtulong ay maaring magdulot ng kapahamakan sa iyong sariling buhay at pananampalataya. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba at may pusong nagpapahalaga. Hindi niya ipinagkakaloob ang tulong na walang katapusan sa mga taong hindi marunong magpasalamat at lumalabag sa prinsipyo ng pagpapahalaga. Kung ang isang tao ay patuloy na humihingi at hindi nagpapakita ng tunay na pasasalamat, malinaw ang babala ng Biblia. Mag-ingat sa pagtulong dahil baka sa halip na maging daan ng kabutihan ay ikaw ay nagiging kasangkapan sa kanyang pagiging makasarili at kawalang pagpapahalaga. Number 8. Ang taong palaging nagkukunwaring maawa at gumagamit ng emosyon. Ang ikawalong uri ng taong binabalaan ng Diyos ay ang nagpapakita ng labis na awa upang makuha ang simpatya ng iba. Sa panlabas, siya ay tila dukha o nahihirapan, ngunit sa likod nito ay may sariling pakinabang. Ginagamit niya ang emosyon ng iba upang manipulahin at makuha ang gusto niya. Ang ganitong tao ay mapanganib sa mga mabubuti at maawain. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay tumitingin sa puso at motibo, hindi sa panlabas na anyo. Ang pagtulong sa taong ganito ng walang pag-iingat ay nagiging dahilan ng panlilinlang at kapahamakan. Ang awa na ibinibigay sa maling dahilan ay nagiging kasangkapan ng kasamaan. Hindi ito tunay na kabutihan kundi pagkasangkapan sa maling layunin. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ng ganitong tao lalo na sa pamilya o komunidad, madali silang tulungan dahil damang-dama ng iba ang kanilang hina.
ngunit hindi nila tunay na binabago ang sarili. Ang kabaitan ay nagiging tulay sa panlilinlang kung hindi maingat. Ang patuloy na pagtulong sa ganitong tao ay nagiging dahilan upang lalo siyang lumakas sa panlilinlang. Sa halip na magbago, natututo siyang manipulahin ang damdamin ng iba. Kung hindi kikilos ng maaga, ang kabutihang ipinapakita mo ay nagiging dahilan ng kasamaan. Dapat may kaakibat na karunungan at pag-iingat sa bawat tulong. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at katarungan. Hindi niya pinapabura ng taong gumagamit ng emosyon ng iba sa pansariling interes. Kung patuloy siyang manipulahin, malinaw ang babala ng Biblia. Mag-ingat sa pagtulong upang hindi maging kasangkapan sa panlilinlang. Number 9, ang taong palaging nagpapanggap at hindi tapat. Ang ikasiyam na uri ng taong binabalaan ng Diyos ay ang taong palaging nagpapanggap sa kanyang salita at gawa. Sa harap ng marami siya ay mabait at maawain. Ngunit sa likod ng mga mata ng iba ay iba ang tunay niyang pagkatao. Gumagawa siya ng mga bagay na taliwas sa kanyang ipinapakita upang makuha ang tiwala o simpatya ng kapwa. Ang ganitong tao ay unti-unting lumalayo sa katotohanan at nagiging panganib hindi lamang sa sarili kundi sa mga nakapaligid sa kanya. Ayon sa karunungang biblikal, ang Diyos ay nakikita ang bawat lihim na motibo at puso ng tao. Ang pagpapanggap at hindi pagiging tapat ay hindi lamang kasalanan kundi paglayo sa landas ng kabutihan. Kapag patuloy siyang tinutulungan ng walang discernment, ang kabutihan ay nauuwi sa pagpapatibay ng kanyang pagkukunwari. Ang pagtulong sa ganitong uri ng tao ay hindi tunay na paglilingkod, kundi nagiging kasangkapan sa panlilinlang. Sa kulturang Pilipino, madalas makatagpo ng mga taong marunong magsinungaling sa anyo ng kabaitan. Ginagamit nila ang kanilang imahe upang makuha ang respeto, tulong o pakikiisa ng iba. Habang tinutulungan sila, lalo lamang nilang napapalakas ang kanilang dobleng pamumuhay. Ang paulit-ulit na pagpapanggap ay nagiging hadlang sa tunay na pagbabago at kabutihan. Ang patuloy na pagtulong sa taong hindi tapat ay parang pagbibigay ng sandata sa kanyang pandaraya. Hindi niya nararamdaman ang halaga ng kabutihang ibinibigay sa kanya at natututo siyang manipulahin ito. Kung hindi kikilos ng maaga, ang kabutihang ipinapakita mo ay nagiging dahilan upang lalo siyang lumakas sa kasinungalingan. Dito makikita kung paanong ang labis na awa at pagtulong ay nagiging kapahamakan sa iyong espiritual na buhay. Ang Diyos ay banal at tinitingnan ang puso ng bawat isa. Hindi niya pinapaboran ang taong hindi tapat at nagkukunwaring mabuti. Kung ang isang tao ay patuloy na nagpapanggap at nililinlang ang iba, malinaw ang babala ng Biblia. Mag-ingat sa pagtulong dahil baka sa halip na maglingkod ka sa kabutihan, ay nagiging kasangkapan ka sa kanyang panilinlang. Number 10. Ang taong mapagmataas at walang kababaang loob. Ang ikasampung uri ng taong binabalaan ng Diyos ay ang taong palaging mapagmataas at nag-aakalang siya ay higit sa iba. Hindi niya tinatanggap ang gabay, payo o tulong mula sa sinuman dahil iniisip niyang alam niya ang lahat. Para sa kanya, ang sariling karunungan at kakayahan ay sapat upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Ang ganitong ugali ay nagdudulot ng pagkakahiwalay sa Diyos at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa Kanya. Ayon sa karunungang biblikal, ang kababaang loob ay susi sa tunay na karunungan at biyaya. Ang mapagmataas na puso ay unti-unting pinapatigas ng sariling kayabangan at pagmamataas. Kapag patuloy siyang tinutulungan ng walang gabay, ang tulong ay nauwi sa pagpapalakas ng kanyang kayabangan. Ang awa at pagtulong ay hindi nagiging instrumento ng pagbabago kundi ng pagkukunwari at pride. Sa kulturang Pilipino, may mga taong palaging gustong mauna at ipakita ang kanilang sarili bilang higit sa iba. Ginagamit nila ang talento, posisyon o kaalaman upang makuha ang respeto at paghanga ng iba. Ngunit sa likod ng pagpapakita, nawawala ang tunay na paggalang at pakikiisa sa kapwa. Ang labis na pagmamalaki ay nagiging hadlang sa pagtanggap ng gabay ng Diyos at sa sariling paglago. Ang patuloy na pagtulong sa taong mapagmataas ay nagiging dahilan upang lalo siyang maging matigas ang ulo. Sa halip na matuto at magbago, natututo siyang umasa sa sariling kakayahan at palaging itinatanggi ang pangaral. Kung hindi kikilos ng maaga, ang kabutihang ipinapakita mo ay nauuwi sa pagpapalakas ng kanyang kayabangan. Dito makikita kung paano ang walang tamang discernment sa pagtulong
ay nagiging panganib sa espiritual na buhay. Ang Diyos ay Diyos ng kababaang loob at karunungan. Hindi niya pinagpapala ang taong mataas ang isip at nagtatakwil sa gabay at katotohanan. Kung ang isang tao ay patuloy na mapagmataas at walang kababaang loob, malinaw ang babala ng Biblia. Mag-ingat sa pagtulong dahil baka sa halip na maglingkod ka sa kabutihan, ay nagiging kasangkapan ka sa pagpapatibay ng kanyang kayabangan. Huwag mong hayaan na ang kabutihan mo ay maging dahilan ng kapahamakan ng iyong puso at kaluluwa. Ang bawat tulong na ibinibigay mo ay may kaakibat na responsibilidad at kaalaman kung sino ang dapat tulungan at sino ang hindi. Ang mga babalang ito mula sa Biblia ay hindi para takutin ka, kundi para gabayan ka sa tamang landas at sa mga tamang desisyon sa buhay. Ang pagkilala sa uri ng mga taong hindi mo dapat tulungan ay susi sa pagpapanatili ng kapayapaan ng iyong puso at sa pagpapatibay ng iyong pananampalataya. Ngunit higit pa rito, ang bawat aral na iyong natutunan ay paalala na ang kabutihan at awa ay dapat laging may karunungan at discernment. Hindi sapat na mabait lamang tayo kung walang pag-iingat at walang gabay ng Diyos sa ating mga desisyon. Ang pagtulong ng tama at may tamang puso ay nagiging instrumento ng pagbabago at pagpapala, hindi ng panlilinlang o kapahamakan. Sa bawat hakbang mo sa pagtulong, tiyakin mong ang iyong puso at isipan ay nakatuon sa Diyos at sa kabutihan ng iba sa tamang paraan. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin ang nilalaman ng Biblia sa wikang Tagalog. Sa pamamagitan ng simpleng hakbang na ito, mas maraming kaluluwa ang makakarinig ng salita ng Diyos at matututo rin sa tamang gabay at aral ng Biblia. Huwag mong hayaang mawala ang aral na ito sa iyong buhay. Dalhin mo ito sa puso at isabuhay sa bawat pagkakataon. Ang tunay na kabutihan ay may kaakibat na karunungan at ang bawat pagtulong ay dapat na sinasalamin ng kalooban ng Diyos at hindi ang pansariling kapakinabangan.